Posible nga kaya na makuha ng San Miguel Beer ang 6'10" na si CJ Lane. Ito ngayon ang isa sa mga pinag-uusapan dito sa liga dahil mayroong mga balita na ang center forward na ito ay sasali na sa PBA draft. At mukhang ang isa sa mga teams na gustong makakuha sa kanya ay ang San Miguel. Dahil alam nga natin na may problema itong San Miguel Beer pagdating dito sa playing time ni Junmar Fajardo. Sobrang haba, halos wala. Actually, wala na siyang pahinga ng second half ng finals. Every game, hindi siya nilalabas ni George Gallet dahil wala nga siyang makuhang pampalit. So mukhang tinitignan sa San Miguel ay ang 6'10" na si CJ Lane. Kung magkakasundo ang San Miguel at itong si CJ Lane, ang tanong ngayon ay kung paano nila makukuha ito. Well, obviously, kinakailangan nila na gumawa ng paraan para makuha yung draft pick either ng Terra Firma or ng Blackwater Bossing. Yung sa Terra Firma Jeep, madaling makukuha yan ng San Miguel. Alam natin lahat yan. Pwede nilang i-trade itong si Vic Manuel o kaya si Simon Enciso at si Jeron Ting. Ang medyo problema itong sa Blackwater Bossing. Dahil kapag nag-apply itong si CJ Lane dito sa PBA draft, sigurado na isa yan doon sa magiging top draft picks, either number 2 or number 3. Sigurado na si Justin Baltasar number 1, alam natin yan. Pero kapag nag-declare itong si CJ Lane, malamang yan ang kukunin ng Blackwater Bossing. Unless may isa pang big man na sumali katulad ni Michael Phillips. So kung sakasakali, iyan ngayon ang pinag-aaralan ng San Miguel Beer kung paano nila makukuha itong draft pick ng Blackwater dahil malamang maging number 2 itong si CJ Lane. Ang maliwanag dito, determinado ang SMB na kunin itong si CJ Lane pag sumali ito dito sa PBA draft dahil kinakailangan talaga nila ng isa pang sentro para hindi naman masyadong masunog sa minuto itong si Junmar Fajardo. Ito nga bang si Cedric Bearfield ay posibleng makuha ng Barangay Ginebra dito sa darating na draft? Dahil ang balita natin kahit na meron daw mga offer dito kay Bearfield na maglaro overseas, meron ding mga counter offers na ibibigay SMC para kumbinsihin ito na sumama dito sa draft natin. Alam kasi ng SMC na kahit sumali sa draft itong si Bearfield, kahit gaano kataas ang potential niya, hindi ito kukunin ng Converge na number 1. Alam na kahit sabihin ng Converge na hindi pa set in stone yung number 1 pick, alam natin si Justin Baltasar ang kukunin yan. So may pag-asa itong SMC na makuha itong si Cedric Bearfield. At mukhang isa siya doon sa mga tinitignan ngayon ng Barangay Ginebra. Dahil hindi naman natin maitatanggi na matanda na si Pringle at si Tenorio. At ito nga si Maverick Ahalmisi, hindi consistent ang laro. At yan nga ang dahilan kung ba't napapapalitan na siya ay matitrade. So, ang Barangay Ginebra ngayon naghahanap ng isang point guard na pwede nilang makuha. At ang tinitignan nga nila dyan, itong si Cedric Bearfield. Kung sakasakali na itong si Bearfield ay sumali sa draft, posible na isa siya sa mga kukunin ng Barangay Ginebra. Ang tanong na lang ay kung anong draft pick ang kukunin nila. Posible yun sa Terra Firma unless kunin niya ng San Miguel. Dahil of course alam natin ang SMB gusto rin kumuha ng isang top draft pick. So nandiyan pa naman yung sa Northport at Phoenix. Ang maliwanag dito, for example kung madraft itong si Bearfield ng Terra Firma Jeep, unlikely naman na magtatagal siya dyan dahil eventually ititrade din yan dito sa Barangay Ginebra. So yan ngayon ang tinitignan ng management kung pwede nilang makuha itong si Cedric Bearfield para mapalakas yung kanilang lineup ngayon dahil yan talaga ang gusto ng Barangay Ginebra. So tignan natin kung ito ay posibleng mangyari ngayon na itong si Cedric Bearfield ay magagamit nitong si Coach Tim Con kapag ito ay na-draft ng Gene Kings. Para doon sa mga nagtatanong kung ano ang mangyayari dito sa Magnolia at bakit hindi pa sila gumagawa ng trade, ang dahilan dyan ay iniintay nila itong San Miguel at Barangay Ginebra. Dahil alam naman natin, alam din ito ng mga fans ng Magnolia na ang priority naman talaga ng management ng SMC ay ang San Miguel at Ginebra. So nag-iintay ngayon ng Magnolia kung ano mangyayari. Dahil ang San Miguel actually wala naman talagang planong major revamp dahil hindi nila inaasahan na matatalo sa Meralco sa finals. Pero natalo nga sila. So ngayon kailangan nilang gumawa ng paraan para mapalakas itong kanilang lineup ngayon. Kaya tignan natin kung ano mangyayari dito dahil alam natin na itong Magnolia ay gusto rin na magkaroon ng mas malakas na lineup. Pero of course alam natin kinakailangan nila i-considera kung paano ito magagawa dahil hindi naman nila po pwedeng sabihin
na hindi sila napapabayaan. Dahil kung titignan natin talaga, paspabor ang management pagdating dito sa pagkuha ng mga draft picks at trades sa Ginebra at SMB. Ganun pa man, asahan natin na magkakaroon ng moves ang Magnolia, pero kinakailangan muna na tignan kung alin ang kukunin ng San Miguel at Ginebra. For example, pagdating dito sa draft picks ng Terra Firma at Northport, ang laging nababanggit San Miguel at Ginebra, hindi Magnolia. Samantala naman, hindi rin natin matitiyak kung yung mga free agents katulad nila Troy Rosario, if sila ay kukunin ng SMC ay dadalhin dito sa Magnolia or sabi nga nung iba malamang sa San Miguel. Kaya yan ang dahilan kung bakit yung mga trade proposals ng Magnolia para dito kay Gio Haladon, Calvin Abueva at kay Paul Lee ay hindi natutuloy dahil nakikipag-usap ang management kayo sa mga teams para ma-facilitate yung mga trades ng San Miguel at Barangay Ginebra. So, standby muna ang Magnolia. Sinabi ng Converge Fiber Xers na ito raw pagkuha nila kay Justin Baltasar ay hindi pa 100% certain. Dahil titignan pa rin daw ng management kung sino yung ibang players na mag-a-apply sa darating na draft. Pero sa paniwala ng karamihan, sigurado na itong si Baltasar ang kanilang kukunin. Dahil matagal-tagal na raw talaga ito na binabalak nitong management. Dahil alam natin na ito si Justin Baltasar, of course, alam natin yung connection niya dito kay Mr. Delta Pineda, isa sa mga top officials ng FiberXers. At of course, ito rin namang Converge. Kinakailangan din nila si Baltasar dahil hindi naman po pwede na aasa lang sila dito kay Justin Arana. At sabi nga nila, kaya nagtank ang Converge nitong last season para makuha ang draft rights dito kay Justin. Kaya hindi na magtatakan lahat kung makuha nila to. Ngayon, kung makuha ng Converge itong si Baltasar, hindi instant yan na magiging playoff contender sila. Walang duda ron. Pero para maging championship contender, kinakailangan kumuha sila ng iba pang players na magko-complement sa laro ni Arana at ni Baltasar. Hindi necessarily kailangan superstar. Nakita natin na gawa yan ng Meralco. Kahit mas konti superstar nila kontra sa San Miguel na naig pa rin sila dahil yung mga players ay bagay dun sa sistema na pinapatakbo ni Nenad Vucinic. So sa ngayon, yan ang dapat tignan ng Converge Fiber Xers. Kailangan kumuha sila ng mga players na babagay dito sa laro nitong si Baltasar at ni Arana at syempre doon sa sistema na ilalagay ni Coach Aldin Ayo. As it is, meron pang speculation ngayon kung magtatagal ba si Aldin Ayo sa pwesto. Pero as it is, mukhang sa ngayon ay papayag muna ang Converge na bigyan pa ng isa pang chance ito si Ayo dito sa darating na season para makita kung ano ang kaya niyang gawin kapag na-retool na yung lineup. Shoutout kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Donald Santiago. Pinabati din natin si Ronald Barbosidad, Jonel Lalagon at Celino Valles family, Rico Olarte, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Enju, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, OG, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle family, RG Bueno at Dalina family, si Katsakino Dukusin, Jonald Malyari, si Romeo Conchada, pinabati din natin, si Rico Olarte, pati na rin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, binabati din natin si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, si Anthony Alon family, pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay.